Maalam na pagbati, Pilipinas? Relate much ba ang marami? Gaya ni Nanay Nieva, isang sari-sari store owner sa Marikina, parang na-electric shock ang maraming consumer nang masilip ang bill nila sa kuryente. At para sa mga lugar na sineserbisyohan ng Meralco, extra shocking ang bill ngayong Mayo. Nagtaas kasi ng halos 50 sentimos kada kilowatt hour ang singil ngayong buwan. Ito na ang pang-8 beses na nagtaas ng singil ang Meralco sa nagdaang taon. Kahit may ilang buwan na bumaba ng bahagya ang electricity rates, tinatayang aabot sa mahigit 11 pesos kada kilowatt hour ang average na singil ng Meralco sa nagdaang 12 buwan. Isa sa mga dumadaing sa mataas na singil sa kuryente ang factory worker na si Dennis. Aniya, mababa pa sa 200 kilowatt hour ang konsumo nila sa kuryente, pero malaking tapyas na agad sa sinasahod niya buwan-buwan ang ibinabayad niya sa electric bill. Dahil yung minimum na sinasahod namin yung pang-araw, kulang na kulang pa sa pagkain pa lang. What if pa nga itong sinasabi nga natin na patuloy na pagtaas ng kuryente? Paliwanag ng Meralco, mataas ang demand ng kuryente sa kasalukuyan pero mababa ang supply kaya tumataas ang tinatawag na generation charges o singil sa paglikha ng kuryente. Pero hindi ang mataas na demand sa kuryente ang dahilan sa mataas na singil dito, ayon kay Nery Colmenares ng Bayan Muna. Dahil walang regulasyon sa power industry, libreng magtaas ng singil at magpasa ng mga gastusin ang power corporations. Ito aniya ang binunga ng pagsasapribado ng industriyang ito sa bisa ng EPIRA o Electric Power Industry Reform Act of 2001. Yun ang problema sa ating kuryente. Ang unang problema ay privatization. Privatize sila at kinuha yan ng mga pribadong kumpanya at kung pribadong kumpanya yon, ibig sabihin tubo ang pangunahing interes at hindi serbisyo. Dinagdagan pa ng deregulation. So, lalong lumala kasi naging privatized na nga, hindi mo pa nire-regulate ang mga pribadong kumpanyang ito na magpapasasa sa pagtaas ng singil sa kuryente. Ipinunto ni Colmenares na mula generation, transmission hanggang sa distribution ng supply ng kuryente ay nasa kamay ng pribadong sektor. At dahil walang regulasyon, caring-carry rin nilang magtakda ng mataas na singil para sa serbisyong ito. Ang law of supply and demand naman, hindi naman law yan kasi namamanipulate naman nila kung gaano kalaki yung supply at gaano kalaki yung presyo ipapataw nila. So basically, yun ang pinagmulan ng mataas na presyo. Sa Meralco, dahil private ito, hindi ito regulated, mabilis nilang patungan ng kung ano-anong gastusin. Maraming kaso na dati yung Meralco na pinapatong niya sa presyo ng singil sa atin sa kuryente, yung corporate income tax niya at iba pang mga gastusin na hindi dapat pinapataw sa mga consumers. Kaya hindi nakapagtataka na isa ang Pilipinas sa may pinakamataas na singil sa kuryente sa Southeast Asia. Yikes! Pero ang payo ng gobyerno sa mga consumer sa gitna ng taas singil, magtipid na lang daw ng kuryente. Yung rep ko po, hindi ko na po sinaksak kasi sabi ko, pag sinaksak ko yan, dagdag kuryente pang bayad, imbis na ikain na lang namin. Nagtitipid po kami pero mas lalo pa pong tumaas buwan-buwan. Ayon kay Colmenares, wala naman koneksyon ang pagtitipid ng mga consumer sa pagtaas ng singil sa kuryente. Pero kung hindi sa pagtitipid madadaan, paano nga ba mapapababa ang singil sa kuryente? Ang solusyon talaga na ino-offer dyan ng Bayan mula pa naman doon, ibasura yung EPIRA. Ang EPIRA kasi yung punot dulo nito dapat pumasok na yung gobyerno dito sa kalakalan ng kuryente para naman fully mabigay yung serbisyo sa taong bayan